Tama na, Romer. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi mo mapipilit na tanggapin ng anak mo ang katotohanan. Matagal kayong nawala at naisip ng bata na patay na kayo. Ilagay mo ang sarili mo sa katayuan niya. Wika ni Ipong. Wala namang nagawa si Romer kung hindi hayaan ang anak. Mukhang malaki ang galit sa atin ng anak mo, Romer. Ano ba naman kasing pumasok sa isip mo at sinuntok mo siya? Tanong ni Belen. Pasensya ka na, Belen. Hindi ko din napigilan yung sarili ko eh. Siguro, hayaan na muna natin siya. Tugon ni Romer. Mahirap ang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kayong tutulungan. Pero tama ka, Romer. Hayaan mo lang muna ang anak mo. Hindi madali sa kanya ang pagtanggap dahil sa mga pinagdaanan ng anak niyo nung mga panahong wala kayo sa tabi niya. Wika ni Ipong. Matapos ay nagpaalam na itong aalis sandali upang tignan ang kalagayan ni Lolo Berong. Medyo matanda na din ito at kung minsan, hindi maiwasang magkamali sa mga kilos na nauuwi sa maliliit na aksidente. Nagpa siya na sumama si Belen, ngunit mariing tumutol si Ipong. Pasensya na, Belen. Pero hindi kita pwedeng hayaang makita ni Manong Berong. Galit na galit sa inyong matanda at sinisisi kayo sa nangyari sa anak niyo. Wika ni Ipong. Nauunawaan ko, Ipong. Sige, mag-iingat ka. Balitaan mo na lang ako sa mga mangyayari. Matapos ng pag-uusap ay kaagad nang tumuloy si Ipong. Samantalang si Pilipo naman ay pilit na nililibang ang sarili. At sa tuwing makakasalubong nito ang mag-asawang Romer at Belen, kusa itong umiiwas. Alam mo, Pilipo, hindi sagot ang pag-iwas sa mga problema. Wika ni Mira. Alam ko, Mira. Pero kailangan ko itong gawin para makapag-isip ng maayos. Tugon ni Pilipo. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa ilog para maglaba. Maligo ka na din, amoy kalabaw ka na eh. Wika ni Mira. Inamoy ng binata ang sarili. Naisip nga nitong hindi pa siya nakakaligo simula nang dumating sila sa baryo. Pagkarating sa ilog, habang naliligo ang binata, may ilang kalalakihang lumapit kay Mira at nakipag-usap dito. Nung una ay maayos ang pakikitungo ng mga ito sa dalaga. Ngunit kalaunan, hinawakan ng isa sa mga ito ang braso ni Mira. Saka pa lamang umahon sa ilog si Filipo upang puntahan ng mga ito at tignan kung ano ang nangyayari. Mira, may problema ba? Kilala mo ba ang mga yan? Tanong ni Filipo. Hindi nagsalita ang dalaga. Halatang natatakot na ito. Nilapitan ng isa sa mga kalalakihan ang binata at tinutukan ng patalim. Mukhang may pakialamero dito ah. Hoy, alam mo ako sa'yo. Manahimik ka na lang at manood para hindi ka masaktan. Wika ni Enrico. Enrico, huwag mo siyang pakialaman. Wala siyang kinalaman dito. Wika ng dalaga. Enrico pala ang pangalan mo. Alam mo, kung patalim lang ang ipangtatakot mo sa akin, sana nagdala ka ng mas malaki. Kagaya nun, no? Baka sakaling matakot pa ako. Muling wika ni Filipo.
sabay turo ng dala niyang itak. Nakasandal ito doon sa bato. Dali-dali naman itong kinuha ng isa sa mga kasama ni Enrico at inabot sa kanya. Maganda ang itak na to ah. Alam mo, Gustong gusto ko nang magkaroon ng ganitong klase. Yung tipong isang tagpas lang, tanggal kagad ang ulo mo. wika ni Enrico. Sabay unday ng taga sa leeg ng binata. Napapikit naman si Mira sa pag-aakalang tuluyan ng mapapahamak ang binata. Ngunit biglang nagkaroon ng katahimikan at laking gulat ng dalaga nang makitang hawak-hawak ni Filipo ang talim ng itak. Pasensya na ha. Pagmamay-ari ko kasi yung itak na to. Maniwala ka man o hindi, sa akin lang siya susunod. Wika ni Filipo sabay tadyak kay Enrico. Lumapit ito sa malaking bato at itinutok ang talim ng itak, sabay taga dito. Napanganga ang mga kasamahan ni Enrico nang makita kung paanong nahati sa gitna ang solidong bato. Mayabang ka dahil may hawak kang itak eh. Bakit hindi mo bitawan yan na magkasubukan tayo? Tignan natin kung sinong mas magaling. Wika ni Enrico. Sigurado ka? Baka naman nabibigla ka lang. Ayoko sanang patulan ka kaso kamuntikan mo na akong patayin eh. Alam mo bang kanina pa mainit ang ulo ko, kaya pagbibigyan kita. Wika ni Filipo. Dali-daling tumayo si Enrico at naganda. Bigla namang hinawakan ng isa sa mga kasama nito si Mira. Nagulat ang lahat nang biglang maglaho si Filipo. Muling lumitaw sa likod ng lalaking may hawak sa dalaga. Hinampas ito ng sisidlan ng itak sa batok, dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Mira, huwag kang lalayo sa tabi ko. Hindi lalaban ng patas sa mga ito. Wika ni Filipo. Mag-iingat ka, Filipo. Pamangkin ni Matya si Enrico, kaya paniguradong malakas din siya. Tugon ng dalaga. Laking pagtataka nito dahil nang tignan niya ang binata. Nakangiti ito na parang tuwang-tuwa sa mga narinig. Mas maganda, tignan mo kung paano kung durugin ang katawan niya. Wika ni Filipo. Matapos ay isa-isang nagsipagsugod ang mga kalalakian. Gamit ang likod ng itak. Isa-isa niya itong pinatumba hanggang sa naiwan na lang ay si Enrico. Naglakad ang binata papunta sa kinakatayuan nito at muli itong tinanong. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Kasi ako, kanina pa kita binibigyan ng pagpipilian. Wika ni Filipo. Kagad naman siyang sinuntok ni Enrico. Tinamaan ang binata sa pisngi. Ngunit hindi man lang ito natinag. Itinutok ng binata ang kanyang daliri sa noo ng kalaban sabay pitik. Napatras ng ilang hakbang si Enrico habang sinasapo ang noo. Nagdudugo ang kanyang ilong. Hindi makapaniwala si Enrico sa mga nangyayari dahil sa kakaibang lakas ni Filipo. Malalaman to ng chewing ko. Umanda ka sa susunod natin pagkikita. Wika ni Enrico. Mabilis itong tumakbo palayo sa lugar. Kagad namang inaya ni Filipo ang dalaga para bumalik sa baryo. Pagkarating doon, kinausap ng binata si Ipong. Saktong nakabalik na ito galing sa pagbisita kay Lolo Berong. Pamangkin ni Matyas. Ang ibig sabihin,
Dito lang din naninirahan malapit sa baryo natin ang pinuno ng mga kalaban. Wika ni Ipong. Sa palagay ko tama ka eh. Kailangan nating malaman ang kinaroroonan nila. Sakop na ng kabilang bayan ng susunod na baryo. At kung kilala si Matias sa lugar, hindi na mahirap hanapin ang kanyang kinaroroonan. Wika ni Badong. Matapos ang pag-uusap ay lumabas ng kubo ang binata. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may binabalak gawin si Filipo. Hapon na nang mapansin ng lahat na nawawala ang binata. Kaya dali-daling lumabas si Ipong upang hanapin ito. Sa daan palabas ng komunidad, nakasalubong nito si Romer. Oh, saan ang punta mo, Ipong? Mukhang nagmamadali ka yata. Tanong ni Romer. Pambihira talaga yung anak mo, Romer. Manang-mana sa'yo. Ayun, tinutugis mag-isa ang kalaban. Ay, nako. Tugon ni Ipong. Akmang magpapatuloy na sa paglalakad nang bigla itong pigilan ni Mira. Sandali lang po, Manong Ipong. Naiwan po ni Filipo yung itak niya. Wika ng dalaga habang inaabot ang itak kay Ipong. Sasama ako sa inyo. Wika ni Romer. Sabay kuha ng itak kay Mira. Sige na, magmadali na kayo. Baka hindi na natin abutan si Filipo. Tugon ni Ipong. Medyo malayo pa ang susunod na baryo. Alam ng dalawang maaari silang abuti ng dilim. Sa natatandaan ko, may daan sa loob ng gubat. Masukal pero mas mabilis tayong makakarating sa susunod na baryo. Wika ni Romer. Kung saan tayo mas mapapadali, Romer, yon ang tatahakin nating daan. Tugon ni Ipong. Kagad nilang tinahak ang daan sa kagubatan. Kagaya nga ng sinabi ni Romer, napakasukal ng kanilang dadaanan. At bukod pa rito, napakatarik ng daanan. Walang iya naman, Romero. Hindi mo naman sinabi na sa gilid ng bangin pala tayo dadaan. Reklamo ni Ipong. Pasensya na. Ito lang kasi yung pinakamabilis sa paraan para makarating tayo sa kabilang baryo. Ayan, tignan mo. Tugon ni Romer. Sabay turo sa baryong nasa bandang paanan ng burol. Dali-daling bumaba ang dalawa sa pag-asang maaabutan nila si Filipo bago pa ito magsimula ng gulo at mapahamak. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbaba sa bundok, biglang nakarinig ng sigawan ang dalawa. Nako, naloko na. Mukhang nauli na tayo. Wika ni Ipong. Dali-dali itong tumakbo pababa. Samantalang sa loob ng baryo naman, nagsimula ng makipagsagupaan si Filipo. Wala nang sabi-sabi pa. Pinagpapatay nito ang mga nasasalubong na aswang. Hanggang sa makasalubong nito si Enrico. Dali-dali itong tumakbo pabalik nang makita ang binata. Kagad siyang hinabol ni Filipo. Bigla namang napahinto ang binata dahil napakaraming aswang ang nag-aantay sa kanya. Talagang ang lakas ang loob mong sumugod dito sa baryo ng tiyuwing ko? Nag-iisip ka ba? Tanong ni Enrico. Tignan mo ang pinanggalingan ko. Para ikaw na mismo ang sumagot sa tanong mo. Tugon ni Filipo. Nanlaki ang mga mata ni Enrico nang makita ang mga kasamahang nakahandusay sa lupa. Sinenyasan nito ang mga natitirang kasama na sugurin si Filipo, ngunit nagdadalawang isip ang mga ito.
Pasensya na, Enrico. Pero hindi kami magbubuwis ng buhay para kalabanin ang isang manggagamot na mula sa henerasyon ni Goyang. Wika ng isa sa mga aswang. Isa-isa itong nagsipulasan. Alam nitong wala siyang laban kay Pilipo, kaya naman pinili niyang tumakas. Ngunit hindi pa man nakakalayo, nakasalubong niya ang isang lalaki. Saan ka pupunta, pamangkin? Bakit ka nagmamadaling umalis? Wika ng lalaki habang nakatitig kay Filipo. Siya po. Siya po yung sinasabi kong lalaki na kalaban namin sa ilog. Tugon ni Enrico, sabay turo kay Filipo. Ganun ba? Ikaw pala ang nagdala sa kanya dito. Bakit ka tatakas? Alam mo ang batas ng lahi natin, Enrico. Ikaw ang gumawa ng problema. Ikaw din ang tatapos nito. Muling wika ni Matias. Pero Tio, masyado po siyang malakas para sa akin. Hindi ko po siya kayang labanan. Muling tugon ng binata habang nagmamakaawa sa chewin. Napagtanto ni Pilipo na ang kakarating lang na lalaki, walang iba kung hindi ang matagal na nilang hinahanap na si Matias. Kung ganun, ikaw pala si Matias. Alam mo bang, matagal na kitang hinahanap? Wika ni Pilipo. Papaalis na ng mga sandaling iyon si Matias. Ngunit napahinto ito at lumingon sa kinaroroonan ng binata. Hinahanap mo ko. Ano naman kaya ang posibleng kailangan ng isang kagaya mo sa akin? Tanong ni Matias. May mga dapat kang panagutan at hindi ko yun papalampasin. Tugon ni Pilipo. Sabay takbo pasagod kay Matias. Mabilis namang tumakas si Enrico sa takot na baka mapagbalingan siya ng galit ng tiyuhin. Ay nako, mana talaga sa ama ang pamangkin ko. Pasensya na kung napapaligiran ako ng mga duwag. Wika ni Matias. Hindi na ako magtataka dahil ikaw mismo, isa kang malaking duwag. Tugon ni Filipo. Hindi karawagan ng pagtatago. Naghahanda ako sa mas malaking palabas. Kaya sasabihin ko sa'yo, kalahi ni Goyang, hindi itong tamang oras ng ating pag-aarap. Wika ni Matias. Laking pagtataka ni Filipo sa sinabi nito. Narinig din ito ng binata sa mga naunang nakasagupa. Alam mo, kanino ko pa naririnig yung salitang yan eh? Sino ba si Goyang? At bakit lagi niyong sinasabi na kalahi ko siya? Tanong ni Filipo. Ito mismo ang sinasabi ko. Hindi ka pa handa. Siguro kailangan mo munang kilalanin ang sarili mo bago ka humarap sa akin. Doon pa lang kita titimbangin kung karapat dapat kang katunggali. Sige na, kailangan ko nang umalis. Hanggang sa susunod nating pagkikita. At siya nga pala, kung gusto mong habulin ang pamangkin ko, ikaw ang bahala. Tugon ni Matias. Kagad itong naglaho sa dilim. Walang iya ka. Bumalik ka dito! Harapin mo ko, duwag! Wika ni Filipo. Sa kabilang dako naman, kakapasok pa lang nila Ipong at Romer sa baryo.
Hindi makapaniwala ang mga ito sa nagawang pinsala ng binata. Halos matakpan ang daan ng mga walang buhay na aswang. Tignan mo kung gaano kahalimaw ang anak mo sa pakikipaglaban. Ikaw ba, Romer? Nagawa mo na din ba to dati? Tanong ni Ipong. Hindi, Ipong. Hindi ko nga nalampasan ng 10 aswang eh. Isang baryo pa kaya? Tugon ni Romer. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa natunto nila si Filipo na nooy patuloy na tinutugis si Enrico. Filipo, anong nangyari dito? At bakit ka lumakad mag-isa? Tanong ni Ipong. Gusto kong ako mismo magparusa kay Matias. Pero tinakasan lang ako ng walang ya. Napakaduwag! Tugon ng binata. Akmang iaabot na sana ni Romer ang itak sa binata. Ngunit inawat ito ni Ipong. Marami pang pagkakataon. Sa ngayon, makontento ka na pinabagsak mo ang halos kalahati ng kanilang puwersa. Wika ni Ipong. Kagad inaya ang binatang umuwi. May katanungan ako, Manong. Sino si Guyang? At bakit paulit-ulit silang binabanggit ng mga aswang? Tanong ni Filipo. Ngunit pinili ni Ipong na manahimik. Ang mabuti pa, bumalik na muna tayo kina Badong. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Tugon ni Ipong. Tama si Ipong. Nasa pugad tayo ng mga kalaban at biglang nahinto sa pagsasalita si Romer dahil sinagot kagad ito ni Filipo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Halika na, Manong. Umalis na tayo dito. Wika ng binata sabay lakad palayo. Napailing na lang si Ipong. Hinawakan sa balikat si Romer. Pagpasensyahan mo na muna. Lilipas din ang galit niyan. Wika ni Ipong. Napangiti na lang si Romer. Kahit napakasakit para sa kanya ang sinabi ng anak. Pagkarating sa baryo nila Badong, kagad pinag-usapan ni Ipong at Filipo ang tungkol sa binabanggit ng mga aswang. Alam mo, sa totoo lang, Filipo, wala ko masyadong alam sa sinasabi mong Guyang. At hindi ko din alam kung sino ang nakakaalam ng mga bagay tungkol sa taong yon. Wika ni Ipong. Nakakapagtaka lang kasi, Manong eh. Bakit parang kinakatakutan ng mga aswang ang taong yon? Tugon ng binata. Nahinto ang pag-uusap nila nang biglang pumasok sa kwarto si Romer. pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang ibalik yung itak mo. Nga pala, narinig ko yung usapan nyo eh. Nabanggit mo yung pangalang Guyang? Wika ni Romer. Bagaman hindi nagsasalita, alam nito na interesado si Filipo sa sasabihin. Tumingin si Ipong sa binata. Tumangulang ito bilang pagbibigay ng permiso na hayaang magsalita si Romer. O sige, alika. Alika dito, Romer. Maupo ka. Paliwanag mo ang lahat ng nalalaman mo tungkol kay Guyang. Tugon ni Ipong. Binunot ni Romer ang itak mula sa sisidlan at inilapag doon sa mesa. Idinikit nito ang daliri sa ulo ng talim para bahagyang masugatan at ipinatak sa mismong hawakan ng itak.
Laking gulat ni Filipo nang biglang magliwanag ang talim nito at dahan-dahang nasunog ang mesang pinaglapagan. Damputin mo ang itak, Filipo. Ikaw ang karapat-dapat na magmana ng gamit na yan. Wika ni Romer. Nagbabaga ang talim ng itak. At nang hawakan ito ng binata, biglang nagbago ang kulay. Mula sa kulay pula, naging kulay asul ang mismong talim nito. Anong nangyayari sa itak? Bakit parang sobrang gaan ito? Tanong ng binata habang pinagmamasdan ang talim ng itak. Biglang nabulag ang binata ng napakatinding liwanag at sa pagkakataong iyon, maraming pangitain ang pumasok sa kanyang isipan. Isa dito ay ang tungkol sa isang makapangyarihang babae. Nakipaglaban sa mga nilalang, maging sa pinakamalalakas na mga elemento. Biglang nabitawan ng binata ang itak. Nabalik ito sa kasalukuyan. Nakita ko na. Alam ko na kung sino si Guyang. Mula ako sa mahabang saling lahi ng isang dakilang babaylan. Wika ni Filipo. Tama ka. Nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng isang dakilang babaylan. Napalingon sina Ipong nang marinig ang boses ni Lolo Berong. Lo, ano pong ginagawa niyo dito? Alam niyo naman na delikadong paligid ah. Wika ni Filipo. Huwag mo kong alalahanin na po. Dahil walang gagalaw sa akin. Naparito ako dahil sa mga katanungang kagaya ng sayo. Magsisimula tayo sa itak na hawak mo. Wika ni Lolo Berong. Pinaliwanag ng matanda ang lahat tungkol sa pinagmulan ng itak. Ayon kay Lolo Berong, pinanday ito ng isa sa mga naging anak ni Guyang. Binasbasan. Pinatibay ng mismong mga elementong gabay ni Guyang. Kasama sa mga nagbigay ng kapangyarihan sa talim ay ang dakilang bathala ng kalangitan na si Apo Lakay. Kaya pala walang makakasira sa talim ng itak na yan. Wika ni Ipong. Tanging ang bathalang lumikha ng talimang siyang makakasira nito. At maswerte ka, Filipo, dahil nasa panig natin siya. Tugon ng matanda. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay. Sa pagkakataong iyon, inisa-isa ng matanda ang mga saling lahing pinag-ugatan ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng anak si Guyang mula naman sa isang antingerong kilala bilang Wandumog. At mula sa mga anak nito, isinilang naman ang angkan ni Lolo Berong. At mula kay Lolo Berong, pinanganak si Romer. At ngayon, si Filipo. Sa makatuwid, si Filipo ang huling henerasyon ni Guyang. Tanong ni Ipong. Maaari nating sabihing oo, maaari ding hindi. Nagkalat sa malalayong lugar ang mga kaanak ni Guyang at ilan sa kanila ay nabubuhay pa rin sa kasalukuyan. Balang araw, makikilala mo sila, Filipo. Pero sa ngayon, manatili ka sa katotohanang isa kang direktang tagapagmana ng kapangyarihan ng dakilang babaylan. Wika ni Lolo Berong. Matapos ang kanilang usapan, hinarap naman ng matanda ang mag-asawang Romer at Belen.
Magpahinga ka na muna, Filipo. Hayaan mong makipag-usap ang lolo Berong mo sa mga magulang mo. Mira, patulugin mo na nga yung kasintahan mo. Wika ni Ipong. Bigla namang napahiya ang dalaga, kaya kagad nitong hinatak si Filipo papunta sa kubong tinutuluyan. Nakakahiya yung sinabi ng kaibigan mo, ha? Baka isipin ng mga tao dito, totoong magkasintahan tayo. Wika ni Mira. Kung hindi totoo, bakit mo naman ako binitbit papasok sa kubo? Wika ni Filipo. Hindi nakapagsalita ang dalaga dahil maging siya, hindi rin alam ang dahilan kung bakit sinunod ang utos ni Ipong. Marunong bang mag-hipnotismo yung taong yun? Bakit kaya niya ako napasunod? Wika ng dalaga. Napangiti na lang si Filipo at sa ikalawang pagkakataon, muling nasilayan ni Mira ang maamong mukha nito. Ano ka ba? Walang ganun si Manong Filipo. Talagang masunuring ka lang. Sige na, magpapahinga na ako. Kita na lang tayo bukas, ha? Tugon ni Filipo. Lingid sa kaalaman ng dalawa na unti-unti nang hinahabi ng panahon ang kanilang mga tadhana. Samantalang sa kabilang kubo, patuloy na nag-uusap sina Lolo Berong at ang mag-asawang Romer at Belen. Romer, alam ko isa kang resonableng tao. Pero hindi ko makita ang totoong dahilan kung bakit pinili mong mamuhay ng malayo sa anak mo. Ikaw din, Belen. Sabihin niyo sa akin ng maintindihan ko. Ano ang totoo niyong intensyong mag-asawa at bakit niyo iniwan si Filipo? Tanong ng matanda. Alam ko po na hindi magiging maganda ang kinalabasan ng desisyon namin, Tay. Pero gusto ko sanang maunawaan mo na ginawa namin ang bagay na yon para sa ikabubuti ni Filipo. Nasa panganib ang buhay namin nung mga sandaling isinilang siya. Alam mo yun. Tugon ni Romero. Kaunting pagbabalik tanaw. 20 taon na ang nakakalipas. Kakasilang pa lang ni Belen sa sanggol na si Filipo nang magkaroon ng inkwentro si Romero sa isang angkan ng mga aswang. Hindi din ito inakalang lalaki ng ganon ang problema hanggang sa tuluyan ng manganib ang buhay nilang mag-asawa. Halos gabi-gabi, sumasalakay ang mga kalaban sa kanilang tahanan. Kaya isang araw, napagpasya nilang iwanan ang sanggol sa tahanan ni Lolo Berong. Hindi totoong ama ni Romerang matanda. Kagaya ni Filipo, ito din ang nag-aruga at nagturo ng lahat ng nalalaman ni Romer sa lihim na karunungan. Nang masigurado ang kaligtasan ng anak, pinili ng dalawang harapin ng mga kalaban upang tuluyan ng wakasan ang kaguluhan. Ngunit kahit may taglay na lakas at kakaibang kakayahan ang dalawa, hindi pa din ito naging sapat upang matalo ang kalaban. Sa kasamaang palad, hindi sila nanalo sa mga ito, kaya pinili nilang tumakas. Gamit ang kakaibang kakayahan ni Belen na makatawid sa kabilang dimensyon, napadpad ang mga ito sa tahanan ng lahi ni Badong na siya namang nag-aruga sa kanila at nagpanumbalik ng kanilang lakas. Bilang kapalit, inalagaan nila ito, pinagtanggol sa pananalakay ng mga masasamang elemento. Kung hindi nyo na itatanong, ang lahi ni Badong ay ang pinakamalapit sa mga tao. Halos katulad natin sila sa lahat ng bagay, lalo na sa anyo.
at kilos. Ang tanging pinagkaiba lang nila, meron silang kakayahang maglamas-masok sa mundo ng mga tao. At hindi kagaya ng ibang lahi ng engkanto, may hina ang mga ito. Kadalasang sinasakop ng malalakas na engkanto upang gawing alipin. Ito ang naging dahilan kung bakit sila ang pinupunterya ni Matias upang bihagin, gamitin upang muling palaganapin ang kanilang lahi. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos ang pagbabalik tanaw, pinili ni Belen na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao na matagal niya nang itinago. Romer, pasensya na. Pero mukhang kailangan malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa atin. Para na din sa ikakapanatag ng mga isipan at para masagot ng tuluyan ng tanong kung bakit sobrang lakas ng anak natin. Wika ni Belen. Kung yan ang sa tingin mong nararapat, Belen, sige, hindi kita pipigilan. Tugon ni Romer. Mula po ako sa angkan ng udtuhanon. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan ako maglabas-masok sa mundo ng mga engkanto. At ito din ang dahilan ng pagkakaroon ng kakaibang lakas ng anak natin. Kalahating engkanto at kalahating babaylan si Filipo. Wika ni Belen. Alam ko, Belen. Matagal na. Simula pa lang na ipakilala ka sa akin ni Romer. Pinili kong hindi magsalita dahil alam kong may sarili siyang dahilan. Ngunit ang pinakatanong ko dito, kailan niyo balak sabihin ang lahat kay Filipo? Tugon ni Lolo Berong. Biglang napaisip ang dalawa dahil sa takbo ng mga pangyayari. Alam nilang mahihirapan ang binatang unawain ang bawat sasabihin nila. Hindi ko alam, Tatay Berong eh. Siguro, hahayaan ko na lang ang panahon ng gumawa ng paraan. Wika ni Romer. Matapos ang pag-uusap na yun, sinadya ng matanda si Badong upang alamin ang kanilang kalagayan sa baryo. Maayos naman po kami dito, Tatang Berong. Salamat sa presensya ni Ipong at Filipo. Wala nang sumasalakay upang bihagin ang aming mga kababaihan. Wika ni Badong. Mabuti naman kung ganon. Pero mag-iingat pa din kayo. Huwag kayong magpapakampante dahil walang sino man ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng mga kalaban. Tugon ng matanda. Matapos ang pakikipag-usap kay Badong, tinungo nito ang kwarto kung saan natutulog si Filipo. Nakita nitong nakaupo sa tabi ng higaan ng binata si Mira. Napakapayapa ng mukha ng aking apo. Alam mo bang, ngayon ko lang nakitang ganyan kahinahon ng mukha ni Filipo. Maraming salamat sa iyo ha, dahil nandyan ka sa tabi niya. Wika ng matanda. Bigla namang nagulat si Mira. Naku Lolo, hindi po kami magkasintahan ni Filipo. Magkaibigan lang po kami. Parang pasasalamat ko lang po sa kanya yung ginagawa ko. Kasi ilang beses niya na po ako niligtas eh. At hindi lang po ako ha, yung buong baryo po. Tugon ng dalaga. Hindi sa ngayon, pero sa darating na araw, malalaman mo kung bakit kayo pinagtagpo ng aking apo. Alam mo bang may tuturing na matalas na talim si Filipo? Wika ni Lolo Berong.
Paano niyo naman po nasabi yon, Lolo? Sa pagkakaunawa ko po sa sinabi niyo, mapanakit si Filipo. Pero hindi naman po yun yung nakikita ko sa kanya eh. Tugon ng dalaga. Madalas padalos-dalos ang desisyon ng aking apo. Kadalasang napapahamak ay hindi lang siya, kung hindi ang mga taong nakapaligid sa kanya. At sa nakikita ko ngayon, ikaw lang ang nakapagpalabas ng kanyang mahinahong pagkatao. O siya, magpapahinga na din ako. Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay ha. Hayaan mo ang panahon mismo ang magbigay ng kasagutan sa mga tanong mo. Muling wika ng matanda. Kagad na itong lumabas ng kwarto. Habang pinagmamasdan ng dalaga si Filipo, unti-unti nitong napagtatanto na nahuhulog ang loob niya sa binata. Napapangiti na lang si Mira sa tuwing naiisip niya kung paano sila unang nagkakilala ni Filipo at kung gaano kadali na naging magaan ang loob nito sa binata. Siguro, totoo nga ang sinasabi sa akin ni Lolo Berong. Kaya huwag kang mag-alala, Filipo. Nangangako ako, hindi ako aalis sa tabi mo. Wika ni Mira sa natutulog na si Filipo. Laking gulat nito nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Napatayo si Mira sa pag-aakalang nagising si Filipo. Ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil humihilik ito ng malakas. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Nakita nito si Lolo Berong na nakikipag-usap sa mga taga-baryo. Naglakad ang binata papalapit sa matanda at isang malakas sa pukpok sa ulo ang isinalubong nito sa kanya. Aray ko naman po, Lolo. Para saan naman po yun? Ang sakit ah! Reklamo ni Filipo. Ano ba ang pumasok sa isipan mo at sumugod kang mag-isa sa kuta ng kalaban? Mabuti na lang dumating ang tatay mo at si Ipong. Kung hindi, malamang sa malamang, pinaglalamayan ka na ng dalagang yon. Tugon ng matanda. Sabay turo kay Mira na nooy nag-iipon ng mga sinibak na kahoy. Nakatitig ito sa kanya at napangiti. Hindi namamalayan ng binatang nakangiti na din siya. At dahil dito, naging tampulan na naman ng pangaasar si Filipo. Hoy! Anong hiningiti-ngiti mo dyan? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hala sige, tumakbo ka ng 10 ulit paikot-ikot sa baryo nang magtanda ka sa mga ginawa mong kapalpakan. Wika ni Lolo Berong. Kagad namang tumakbo ang binata dahil hahabulin ito ng tungkod ni Lolo Berong. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating sina Badong at ang ilan pang mga kasamahan galing sa pangaso at may dalang baboy ramo. Hali kayo, pagsaluan natin tong nahuli namin. Tamang-tama, kaarawan ngayon ng aking anak na si Mira. Wika ni Badong. Narinig naman ito ni Filipo, kaya kagad niyang nilapitan ang dalaga. Ngunit sa halip na batiin, inasar niya pa ito. Hoy, kaarawan mo pala ngayon? Tumanda ka na naman ng 1 taon, Mira. Ala, ang dami mo ng puting buhok oh. Wika ni Filipo. Biglang huminto si Mira sa ginagawa at hinarap ang binata. Para sabihin ko sa'yo, hindi tinutubuan ng puting buhok ang mga udtuhanon. At kung nandito ka para asarin ako,
magtigil ka, Filipo. Tugon ng dalaga. Ngunit sa halip na huminto, lalo pang inasar ni Filipo ang dalaga sa pamamagitan ng pagtusok ng tagiliran nito. Habang nakikipaghabulan ng binata, tahimik namang nakamasid si Belen at Romer. Hindi na malayan ng dalawang nasa likod na pala si Ipong. Tignan niyo si Filipo. Sasabihin ko sa inyong dalawa ha. Ngayon ko lang uli nakitang masaya ang batang yan. Simula nung magkaisip siya, hindi ko nakitang ngumiti ang anak niyo. Wika ni Ipong. Ganon nga siguro kalaki ang sugat na dulot namin sa kanya. Sana lang mapatawad kami ng anak namin. Tugon ni Romera. Hindi makitid ang isipan ni Filipo. Sa totoo lang ang dahilan kung bakit naging malapit sa akin ang batang yan dahil naghahanap siya ng kalinga ng isang ama. Wika ni Ipong at kagad nang naglakad papunta kina Badong. Naging masaya ang araw na yon para sa lahat. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, merong nakaambang panganib. Kinagabihan, habang nagsasaya ang lahat, biglang nakarinig ng malakas na sigaw si Filipo. Dali-dali itong tumayo at laking gulat ng binata dahil isa sa mga udtuhanon ang nakitang nakahandusay sa lupa. Nakiramdam ito sa paligid at ilang sandali pa, isang pamilyar na figura ng lalaki ang lumabas mula sa dilim. Kung inakala mong nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin, nagkakamali ka. Ngayon, pagbabayaran mo at ng baryong ito ang pagpapaya mo sa akin sa harapan ni Tio Matias. Wika ni Enrico. Napasapo na lang ng noo si Filipo. Ay naku naman talaga, oo. Wala ka ba talagang kadala-dala? Bakit ba hindi ka makatulog? Alam mo namang wala kang laban eh. Pinupursige mo pa rin ang sarili mo na labanan ako. Tugon ni Filipo. Laking gulat nito nang maglabasan ang maraming nilalang mula sa dilim. Bakit parang nagulat ka? Pasensya na pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Wika ni Enrico. Sabay senya sa mga kasamang sumugod. Kaagad namang bumunot ng itak si Filipo at sinalubong ang mga kalaban. Sakto namang napadaan ang kapatid ni Mira. Kaagad itong tumakbo papunta kina Badong upang ibalita ang nangyari. Dali-daling nagsitayo ang mga ito upang puntahan ang binata. Ngunit pagkarating nila sa lugar, si Enrico at Filipo na lang ang nakatayo. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, nagawang ubusin ng binata ang mga kasama ni Enrico. Filipo, anong nangyayari dito? Tanong ni Ipong. Walang makikialam. Akin ang isang to. Tugon ni Filipo. Wala ni isa sa mga kasama ng binata ang kumilos. Sa halip, nagsipag-upo ang mga ito upang manood sa mangyayaring laban. Malakas ang loob mo dahil may hawak ang sandata. Bakit hindi mo bitawan yung itak mo? Maglaban tayo ng patas. Wika ni Enrico. Kagad namang isinilid ng binata ang itak at inihagis papunta kay Ipong. O sige, hindi ako gagamit ng sandata. Pero ikaw,
Bunutin mo yung daladala mong itak para maging patas naman yung laban. Tugon ni Filipo. Sa isip-isip ni Enrico, iniinsulto siya ng binata. Kaya naman tinanggal nito ang itak na nakatali sa bewang at tinapon sa malayo. Huwag mo kong insultuin ha. Kaya kitang labanan gamit lang ang kamao ko. Muling wika ni Enrico, sabay sugod kay Filipo. 3 sunod-sunod na suntok ang binigay ni Enrico sa binata. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang tumama. Hindi kita iniinsulto. Oo, kaya mo nga lumaban. Pero ang tanong, kaya mo ba akong talunin? At isa pa, Enrico, gustong gusto kong makakita ng isang totoong bangkilan. Alam ko, isa ka sa may mataas na katungkulan sa inyong angkan, hindi ba? Bakit hindi mo ipakita sa akin ang totoo mong anyo? Wika ni Filipo. Ngunit tumanggi si Enrico. Hindi na magiging patas ang laban kung magpapalit ako ng anyo. Dahil alam mong mas malakas kaming mga aswang kapag nasa totoong anyo namin. Wika ni Enrico. Wala akong pakialam. Kaya magbago ka na ng anyo. Mag-aantay ako. Kung ayaw mo, ako mismo magpapalabas nito. Tugon ni Filipo. Sabay takbo ng mabilis papunta sa kinakatayuan ni Enrico. Sa sobrang bilis ng pagkilos ng binata, halos hindi makita ng mga manonood ang kanyang galaw. At laking gulat ng mga ito nang bigla na lang sumubsob si Enrico sa lupa habang hawak-hawak si Filipo sa batok. Makailang ulit niya itong ginawa bago tuluyang ihagis ang kalaban papunta sa isang puno. Akmang tatayo pa sana ito nang bigla na naman siyang sakalin ni Filipo. Hindi makapaniwala si Enrico sa ipinamalas na lakas ng binata. Halos hindi na ito makakilos sa sobrang pagkagulat. Ngayon sa tingin mo, patas pa din ba ang laban? Kung hindi ka magbabago ng anyo, sinasayang mo lang ang oras ko. Umalis ka na. Dahil wala kang ibang kahantungan dito kung di kamatayan. Wika ni Filipo sabay bitaw sa leeg ni Enrico. Naglalakad na ito palayo nang maramdaman ang biglang pagbabago sa enerhiya ng kalaban. Napangiti ito at nagsalita. Eto na. Eto na ang pinakahinihintay ko. Wika ni Filipo. Nakita nitong namimilipit ang katawan ni Enrico habang naglalabasan ang matatalas na tinik sa likod nito. Unti-unti ding nagbabago ang kulay ng balat. Maging ang buhok nito. Nagsipagtayuan na animoy matutulis na sungay. Kasunod dito, ang paglabas ng malalapad na pakpak na labis namang ipinagtaka ni Badong dahil ang mga bangkilan ay walang kakayahang magpatubo ng pakpak. Dali-dali nilang inalis sa mga matatanda at kababaihan sa lugar dahil maaaring madamay ang mga ito sa magiging laban. Ilang sandali pa ay natapos na ang pagbabagong anyo ni Enrico. Mas malaki pa ito ng 2 ulit kaysa kay Filipo. At hindi maitatanggi na mas malakas ito sa kanya. Hindi mo siya kayang labanan gamit ang kamaulang Filipo. Eto, saluhin mo! Wika ni Ipong sabay hagis ng itak sa binata. Ngunit bago pa man ito masalo ni Filipo,
Nagawa na itong tapikin ni Enrico, dahilan para tumalsik sa malayo ang itak. Umangil ng malakas ang nilalang at nagsimulang magwala. Pinaghampas nito si Filipo na nooy puro iwas lang ang ginagawa. Lumipad pa ibabaw si Enrico at kinuha naman ng binata ang pagkakataong iyon para damputin ang kanyang itak. Nanatili sa taas ang nilalang ng ilang minuto hanggang sa muli itong bumulusok pa ibaba. Napalingon sa paligid si Filipo. Nakita ang ilang sibat na nakasandal sa puno. Dali-dali niya itong kinuha, inumang sa paparating na kalaban. Nang makalapit na ito ng husto, isa-isang binato ng binata ang sibat at tumarak ito sa katawan ni Enrico. Sumadsad sa lupa ang katawan nito, ngunit kaagad ding nakatayo. Muling tumakbo papunta sa kinaroroonan ng binata. Binunot ni Filipo ang itak. Sinalubong ng taga ang kalaban. Nagawa nitong putulin ang kaliwang kamay ni Enrico. Ngunit sa kasamaang palad, nahagip ito ng matalas na kuko. Malaking sugat sa dibdib ang natamo ng binata. Ito ang unang beses na nasugatan ng malubha si Filipo. Ngunit sa halip na mataranta, muli nitong sinugod si Enrico na nooy namimilipit pa rin sa sakit dahil sa pagkaputol ng kanyang braso. Tumalon pa itaas ang binata. Inumang ang kanyang itak sa ulo ng nilalang. Buong lakas niya itong itinarak sa bumbunan, dahilan para mapahinto sa pagkilos si Enrico at tuluyang mapaluhod sa lupa. Binunot ni Filipo ang itak at tumalon palayo. Unti-unti namang bumagsak sa lupa si Enrico hanggang sa nakatukod na lang ang kamay nito sa lupa. Pilit pang gumagapang palayo habang nagmamakaawa na wag siyang patayin. Pasensya na, pero masyado nang malaki ang gulong ginawa mo. Kaya hindi na kita maaaring buhayin. Wika ng binata. Pinigilan naman ito ni Ipong. Kaso nga lang, inawat siya ni Lolo Berong. Wag, Ipong. Hayaan mo si Filipo. Ito ang kanyang hatol at kailangan niya itong panindigan. Wika ni Lolo Berong. Ano pong sinasabi niyo, Lolo Berong? Hahayaan niyo na lang ba na tuluyang maging halimaw si Filipo? Magandang araw mga kabayan, may nag-comment sa akin. Nabasa ko, sabi, JD, patingin naman ng bracelet collections mo. So, yung collection ko kasi nasa kwarto. So, ito yung kwarto ko, room tour. Yung kwarto ko, kama lang yan. Lahat ng gamit ko nasa taas, sa walk-in closet. Pero nandito yung bracelet collection ko, ipapakita ko sa inyo. Ito yung collections ko mga kabayan. As much as possible, naka-organize yan. Umaga, syempre, nagdo-notes ako, prayer. Then, sa gabi, notes uli, then prayer. Tapos, inaayos ko talaga siya ng ganyan para, una, maalagaan yung mga gamit. Pangalawa, para maganda siyang tignan. Depende kung ano yung isosot ko sa loob ng isang araw. Depende sa pangangailangan ko. Alam naman natin na itong likha merchandise na create siya through symbolism. Kumbaga, lahat ng nabibili dito may simbolo kung sino ka at kung ano yung pinaniniwalaan mo. Lagi ko sinusuot, eto, mantra. Pang-pa-enhance ng focus ko to eh. Kasi sa sobrang dami ng ginagawa ko sa isang araw, kailangan ko ng symbolism na kapag nakikita ko yun,
alam ko sa sarili ko na may nakakatulong sa akin na mag-focus. Yan. So, syempre, minsan, kapag gusto ko ng may malaki akong meeting, sinusuot ko to. Kandili, tapos for protection, marahuyo. Eto minsan, sinusuot ko to pag alam ko may naiinggit sa akin. At kapag di okay yung kalusugan natin, alam naman natin yan na dun tayo sa gunita. So, yan yung itsura ng aking collection. Salamat sa nagtanong.